Kinaumagahan maaga ulit akong gumising para mag-asikaso sa trabaho ko. Naligo muna ako bago nagtungo sa kusina para magluto ng almusal ni Kamahalan. Saktong naghahain na ako ng pagkain nang makita ko itong nakatayo sa may pintuan. Magandang umaga, Kamahalan. Breakfast is served. Masiglang bati ko sa kanya. Ewan ko ba't pakiramdam ko talaga ngayon ay masaya ako. Siguro dahil sa mga nangyari kagabi kahit nabitin ako. Hindi naman ito sumagot sa akin. Nakabusangot lang ito nang dumulog sa hapag. Ako naman ay lumapit ulit sa gilid ng pintuan. Ito na ata laging lugar ko tuwing kakain si Kamahalan. Tahimik lang itong kumain. Hanggang sa matapos ay bumalik ulit ito sa kwarto niya. In fairness, wala akong nakuhang panlalait ngayon mula sa kanya. Pangit. Tawag nito sa akin mula sa sala. Kaya nagmamadali akong lumabas sa kusina. Bakit po, Kamahalan? Get dressed at kailangan mo sumama sa akin. Nito sa seryosong boses. Get dressed daw alam niya naman na wala akong dalang gamit dito. Wala po akong damit dito, Kamahalan. Pwede bang umuwi muna ako sa bahay? Tiningnan naman ako nito ng masama na akala mo naman tatakasan ko talaga siya sa utang ko. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po ako. Hindi po kita tatakasan sa utang ko sa'yo. Agad na sagot ko sa kanya. Pumasok ulit ito sa kwarto niya. Paglabas ay may ibinato ito sa akin na damit. Tumama pa yun sa mukha ko. Sarap upakan eh. Pwede namang iabot, di ba? Bakit kailangan pang ibato? Inis kong saad sa kanya. Binuklat ko ang damit na ibinigay niya sa akin. Nakakapagtaka. Bakit may mga damit siyang pambabae? Siguro sa kanya to. Siguro, hala, no. Sigaw ng isip ko nang ma-imagine kung sinusuot niya ito pag mag-isa lang siya dito sa kondo niya. Sabi ko na nga ba, bakla talaga siya. Don't give me that kind of look. I'm not gay. Iritang saad nito sa akin. Nabasa niya palang nasa isip ko. Napatangu-tangu na lang ako kahit hindi naman ako kumbinsido sa kanya. Pumasok ulit ako sa kwarto at nagbihis. In fairness, maganda siya. Ang ganda. Habang tinitingnan ng sarili sa salamin, isang puting mini dress na hindi lalagpas sa tuhod ko para tuloy akong bata tingnan nito. Paglabas ko ng kwarto, tiningnan lang ako nito ng seryoso at walang reaksyon. Hurry! Nito saka nagpatiunan ng lumabas. Yun lang? Walang comment? Bulong sa sarili ko, saka sumunod sa kanya. Sir, saad ko nang mapatapat ulit kami ng elevator. Naman eh. I said hurry at malilate na ako. Inis na saad nito sa akin. Iho, tulungan mo na lang ang girlfriend mo. Alam kong takot din siya sumakay dito. Parang ako lang din nung kabataan ko pa. Pero lagi akong inaalalayan ng asawa ko. Nakangiting saad ni Lola na nasa likuran ni Kamahalan. She's not my girlfriend. Bali walang sagot nito kay Lola. Walang modo talaga eh. Ganyan naman kayong mga lalaki. Sa una itatanggi pero sa huli aamin din naman. Ahay nako iho, papunta ka palang pabalik na ako. Nakangiting saad ni Lola sa kanya. Aba naman si Lola may pinanghuhugutan pa ata. Come here. Nitong hinila ako sa kamay para makapasok sa loob ng elevator. Aray ko naman, Kamahalan. Huwag na kasing maarte. Bulong nito saka ako pinandilatan. Nagpwesto na lang ako sa likod niya saka tumabi kay Lola. May dalaw po kasi siya, Lola, kaya masungit. Pakapit na lang po ako sa inyo, ha? Saad ko dito saka humawak sa braso nito. Humagikhik naman ito dahil sa sinabi ko. Ramdam ko na naman ang pagkahilo at panlalamig ng sikmura ko. Nang biglang may nag-abot sa akin ng plastic, agad ko itong kinuha at doon labas ang sama ng tiyan ko. Si Kamahalan pala, ready na siya. Nakakatawa hanggang sa makalabas kami ng elevator. Ingatan mo ang girlfriend mo, iho. Napakaswerte mo sa kanya. Pahabol pa ni Lola. Wala ka talagang modo sa matandaan, oh. Do we need her opinion? And besides, you're not my girlfriend. Galit na saad nito saka ako tinapunan ng masamang tingin. Sure? Maglangpungan pa sa harap ko. Pangit. Nagulat ako sa bigla niyang pagtawag sa akin kaya napatayo agad ako. Saying anything? Kanina ka pa bubulong dyan. Inis na saad nito. Narinig niya pala. Naman Chelsea. Wala po, Kamahalan. Sabi ko po,
kung anong oras po kayo uuwi ng kondo para po makapaghanda ako ng pagkain nyo. Palusot ko dito. Masama naman ang tingin sa akin ng babae. Hindi pala siya maganda. Nadala lang sa makapal na pintura sa muka. Umuwi ka na. Anito, kita mo? Isasama ako dito tapos pauuwiin lang bigla. Naku, pilit akong ngumiti dito saka lumabas ng opisina nito. Sarap upakan. Pasado 9:00 na nang madinig kong dumating si Kamahalan. Gaya ng inaasahan ko ay kasama nga niya ang clown niya. Baby, pwede bang wag na lang tayo kumain? Sa kwarto mo na lang tayo, please. Maarting saad nito kay Kamahalan. Ang loko naman, halatang manyak din. At wala nang pinalampas pa at dinala na sa kwarto niya ang babae. Nakakadiri. Bulong ko at madaling lumabas ng kondo niya. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa rooftop na pala ng condominium. 55 na palapag lang naman, kaya 3 palapag lang ang inakyat ko. Are you alone? Napalingon ako nang madinig ko ang boses ng isang lalaki. Kung may nakikita kang hindi ko nakikita dito, ibig sabihin hindi ako nag-iisa. Prangkang sagot ko dito. Ngumiti lang ito saka lumapit sa akin. You're funny, huh? I'm Herman, and you are? Lahad ng kamay nito sa akin. Inabot ko na lang din. Chelsea. Can I join you? Tinitigan ko lang ito ng seryoso. Don't be scared. I'm not a bad guy here. Anito saka umupo isang dipang layo mula sa akin. Bago ka dito? Ngayon lang kita nakita. Oo, bago lang. Sagot ko dito. Makikipagkwentuhan pa sana ako sa kanya nang maramdaman kong patak ng ulan kaya tumayo na ako at agad na nagpaalam sa kanya. Pagdating ko sa kondo ang tahimik ata. Wala akong madinig ni isang ingay mula sa kwarto nito. Baka soundproof yun. Tama, baka nga. Bahala sila. Bahala sila. Che! Yaya, make me a cup of coffee. Bilisan mo. Bungat sa akin ng babae nang pumasok ito sa kusina. Nandito pa palang malandi. Nakabihis na ito pero yung itsura parang pagod na pagod talaga ito dahil sa bakbakan nila kagabi. Make it too, pangit. Dinig kong saad ni Kamahalan. Nakakapasok lang din sa kusina at tumabi sa pagkakaupo ng babae. Tumalima na lang ako at nagtimpla ng kape. Sarap talaga nilang pagbuhulin. Umagang-umaga pinaiinit nilang ulo ko eh. Inantay ko pa silang matapos sa pagkain saka ko iniligpit ang mga pinagkainan nila habang nasa labas si Kamahalan at inihatid ang babae niya. Kung bakit kasi kailangan pa dito pwede naman sa motel or sa iba. Nakakainis. Ang sakit lang kasi isipin may kasama siyang babae magdamag sa kwarto nito. Samantalang ako bawal pumasok doon. Ano na naman binubulong-bulong mo dyan? Wash my bed sheets, hurry! Anito nang sumulpot sa likuran ko. Opo, tipid kong sagot dito. Matapos akong maglinis sa kusina ay pinuntahan ko na din ang mga labahin ko. Dinala ko ito sa kabilang banyo at doon nilabahan. Sarap tirisin eh. Kakagigil. Naku, bakit pa ako nagkakaganito? Naku Chelsea, umayos ka. Hindi ka naman jowa pero kung makaasta ka dyan parang selos na selos ka talaga. Huwag kang pilingera ha. Bakit? Masama bang magselos? Sa'yo nang nararamdaman ko eh. Pipigilan ko ba? Panggigigil ko habang pinipiga ang bedsheet niya. Ang landi mo, ang sarap mong karatihin. Alam mo ba yun ha? Inis na bulong ko. Oo na, aaminin ko nagsiselos ako dun sa babae. Aaminin ko din na gusto ko na ang sungit na yon. Kahit kailan lang kami nagkakilala. Dahil sa inis at bad trip ko, ibinuhos ko na lang lahat ng yun sa ginagawa ko. Hindi ko na namalayan ng oras kung di pa ako pinuntahan ni Kamahalan at di ko mapapansin ang oras. I'm hungry. Bungad nito sa akin. Hindi na ako sumagot at basta na lang ako lumabas ng banyo at nagtungo sa kusina para magluto. Moira! Tawag ko dito nang makarating kami sa ospital. Nasa labas siya ng ER. Kamusta ang kuya? Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ko dito. Nahulog daw dun sa construction nila. Sabi ko kasi sa kanya kanina na huwag na munang pumasok kasi medyo masama ang pakiramdam niya. Kaso ayaw naman maniwala. Napaiyak na lang ako sa sinabi nito. Dahil sa akin kaya ito nangyari kay kuya. Kung nasa tabi niya ako, hindi sana nito mapapabayaan ang sarili niya. Diyos ko, I sniffed. Kasalanan ko to eh. Anong sabi ng doktor?
Kanina ayaw nilang asikasuhin si kuya kasi wala pa daw bayad. Pero ginawan ko na ng paraan, kaya ayun, ginamot na nila. Huwag kang mag-alala, magiging okay din si kuya. Anito saka ako niyakap. Ilang sandali pa kami nag-antay sa labas ng ER bago lumabas ang doktor. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Opo, kamusta po ang kuya ko? He's now okay. Kailangan niya lang magpahinga and kailangan niyang makapag-maintain ng gamot para sa sugat niya. Mamaya ay may ibibigay akong reseta para bilhin niyo. Anito, salamat po. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pinuntahan na din namin ito sa ward para makamusta. How's your brother? Tanong sa akin ni Kamahalan habang naglalakad ako sa pasilyo ng ospital. Okay na daw pero kailangan pa magpahinga at mag-maintain ng gamot. Malungkot na sagot ko dito. He'll be fine. I'm sure of that. Kahit papano'y gumaan din ang pakiramdam ko, lalo pat nandito din siya sa tabi ko ngayon. Salamat po. Ngumiti na lang ako dito. Tol, tumigil ka na sa kakaiyak dyan. Para naman akong namatay nito eh. Saway sa akin ni kuya habang patuloy akong umiiyak sa tabi niya. Kasi naman eh, I sniffed. Kasalanan ko to kung sana kasama mo ako. Hindi mo mapapabayaan ang sarili mo. Masama pala ang pakiramdam mo. Sana hindi ka muna pumasok sa trabaho mo. Kaya ko pa naman, tol. Hindi mo kaya. Paano kung hindi lang yun na nangyari sa'yo? Paano kung malala pa? Paano na lang ako? Hindi mo man lang inisip na ikaw na lang ang meron ako. Tapos tinatakot mo pa ako. Nakakahiya man sa mga taong kasama namin dito sa ward dahil sa pag-iinarte ko pero wala akong pakialam. Naramdaman ko na lang ang pagyakap nito sa akin at hinalikan ako sa ulo ko. Sorry na kapatid, hindi na mauulit yun. Seryosong anito sa akin. Ang drama ni Bes? Tumatawang bungat ni Moira na may dalang prutas at pagkain. Oh, pinapabigay ng amo mo. Kakaalis lang niya. Amo? Kasama mo ang amo mo kanina, tol? Tanong sa akin ni kuya. Oo, siyang naghatid sa akin kanina. Ay, Bes, huwag ka na pala mag-alala sa kalahating bayad dito sa bill ni kuya. Nabayaran na. Dagdag pa ni Moira habang abala ito sa pagbabalat ng prutas. Napakunot noon naman ako sa narinig ko. Pagkakaalam ko kasi kanina sabi ng nurse ay kalahati lang ang nabayaran ni Moira. Kaya may kalahati pa kaming babayarin plus yung ipinamili ko pa ng mga gamot ni kuya. Ha? Paano nabayaran na? Takang tanong ko dito. Di ko alam, basta sabi ng nurse kanina okay na daw. Bigla namang pumasok sa isip ko si Kamahalan. Hindi kaya siyang nagbayad? Naloko na. Pag nataon na binayaran na naman itong bill ni kuya, malamang na malaki na naman ang utang ko sa kanya. Ilang oras pa akong nanatili sa tabi ni kuya bago ako nagpaalam sa kanila. Magpagaling ka ha, dadalaw ako kung may oras. Ikaw munang bahala kay kuya, Moira ha? Oo Bes, ingat ka. Ingat ka tol. Saka ako lumabas ng ward. Nagmadali naman akong bumalik sa kondo nito. Naabutan ko naman itong nasa salat nanonood ng TV. You're here. How was your kuya? Tanong nito habang hindi pa rin inaalis ang mata sa pinanonood. Okay naman na. Ikaw bang nagbayad ng bill niya? Diretsahang tanong ko sa kanya. Tumingin naman ito sa akin ng seryoso. Magkano na ba lahat ng utang ko sa'yo? Kwentahin mo lang. At huwag kang mag-alala, babayaran ko lahat ng yan sa'yo. Seryosong saad ko dito. Kita ko naman ang pagkunot ng noon nito. It's not me who pay your hospital bill. Bali walang sagot nito. Saka muling ibinaling ang atensyon sa screen ng TV. Kung hindi ikaw, sino? Ikaw lang naman ang kasama namin kanina. Wala akong binayaran kahit piso doon. Tipid na sagot nito. Hindi pa rin ako kumbinsido. Malay ko ba na magulat na lang ako isang araw na milyon na pala ang utang ko sa masungit na to. Kaya ko naman bayaran eh. Kahit habang buhay ako magtrabaho bilang katulong mo, babayaran ko yon. Inis na saad ko ulit sa kanya dahil sa klase ng pananalita ko. Agad naman itong napalingon sa akin. Ibang klaseng mga titig nito sa akin. Pakiramdam ko na buhay ulit ang kaba at takot sa puso ko. Mali ata na sinabi mo yun, Chelsea. Tumayo ito sa kinauupuan niya saka naglakad palapit sa akin. Are you sure na kaya mong pinagsasabi mo? Seryosong tanong nito sa namamaos na boses. Otomatikong napaatras ako bigla dahil sa paglapit nito sa akin. Naku Chelsea, magdahan-dahan ka kasi sa mga salitang binibitawan mo.
Ano? What? Hindi mo kaya? Ngumiti ito sa akin ng nakakaloko. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang likod ko sa pintuan. Parang pakiramdam ko inulit lang ang nangyari sa amin noong nakaraan eh. Ito na naman kasi yung kakaibang pakiramdam sa buong pagkatao ko. Yung panghihina ng mga tuhod ko. Say it again, Chelsea. May pangahamong anito sa akin. Napapikit na lang ako ng malanghap kong mabango nitong hininga. Ang amoy mint nitong hininga na lalong nagpapahina sa mga tuhod ko tuwing dadapo ito sa ilong ko. Sir? Utal na saad ko dito. Sir? Anito na nangaasar pa sa akin. Pakiramdam ko kahinaan ko na talaga ito paglalapit siya sa akin ng ganito kalapit. Parang nawawala ako sa sarili ko pag nagkakadaiting mga balat namin. Nagpapalipat-lipat naman ang tingin nito sa mata at mga labi ko. Napalunok na lang ako ng sunod-sunod. Nawala ang ngiti sa mga labi nito at naging seryoso. Bumaba ng dahan-dahan ang mukha niya sa mukha ko. Pipigilan ko? Itutulak ko ba siya? Pero ayoko. Gusto kong maramdaman ang malalambot niyang mga labi. Gusto ko itong matikman kahit ngayon lang. Napapikit na lang ako at inantay kung kailan dadapong mga labi niya sa mga labi ko. Hindi nga ako nabigo at naramdaman kong mainit at malambot na mga labi nito. Para akong nakuryente na naman dahil sa paglalapat ng mga labi namin. Magaan, mainit at masarap na halik. Ngayon lang ako nahalikan sa tanang buhay ko. Pakiramdam ko'y tumigil sa pag-inog ang mundo ko. Ramdam ko ang paghawak niya sa isang pisngi ko at hapitin ako nito lalo palapit sa kanya. Halos lumabas na sa dibdib ko ang puso ko dahil sa tuwa at kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Oo na, mahal ko na siya. Kahit kailan lang kami nagkakilala. Wala, mahina ang puso ko at bumigay agad sa kanya. Habol ko pang hininga ko nang pakawalan niya ang mga labi ko. Habang buhay? Nakangiting saad nito saka mabilis na umalis sa harapan ko. Para naman akong timang na nakangiti sa kawalan habang nasa ganoong posisyon pa rin kahit matagal na siyang wala sa harap ko. Yung ngiti sa mga labi ko na ayaw matanggal. Ang sarap. Bulong ko habang nakahawak sa mga labi ko. Ang landi mo, Chelsea. Wala na yung first kiss mo. Kinikilig na saad ko sa sarili habang naglalakad papasok sa kwarto ko. Pakiramdam ko nasa alapaap ako ngayon at idinuduyan dahil sa gaan ng pakiramdam ko. Heaven ang nararamdaman ko ngayon. Ganito palang mahalikan ng taong gusto mo. Para kang high at di na mawala ang ngiti at saya sa pagkatao mo. Yung ngiti sa mga labi ko na ayaw nang matanggal. Bakit niya ako hinalikan? Bulong na tanong ko sa sarili habang nakahiga na sa kama. Good morning. Kunot noon naman akong napalingon sa kanya habang nagluluto ako ng almusal. Napangiti ito sa akin. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa sarili. Tatanga ka na lang ba dyan? Tanong nito na nagpabalik sa sarili ko. Nakatitig na pala ako sa kanya. Where's my coffee, pangit? Tanong pa nito. Agad naman akong tumalima at ipinagtimpla ko siya. Aba, ang saya ng loko. Siguro dahil nahalikan niya ako kagabi? Kung alam ko lang, naku, napangiti na lang din ako habang ipinagpatuloy ang pagluluto ko. Yes, baby. Sure, later at my place. Yeah. Natigilan ako at otomatikong nawala ang ngiti sa mga labi ko. Nang marinig kong sinabi nito, may kausap pala sa telepono. Akala kong dahilan ng pagngiti at pagbati niya sa akin dahil sa halik namin kagabi. Hindi pala. May bago na naman siyang session mamaya. Nakakawalang gana. Nakaka-bad trip. Magluto ka mamaya, pangit, bago kami umuwi dito. Anito saka lumabas ng kusina habang bitbit ang tasa ng kape niya. Huwag kang mag-alala, kamahalan. At lalagyan ko na lang tinanlason para matigil agad yung hitad mo. Iritang bulong ko sa sarili habang gigil na naghihiwa ng sibuyas. Daing ko nang maramdaman kong kirot sa daliri ko. Nahiwa ko na pala ang sarili ko dahil sa iniisip ko sa kanya. Shit naman oh. Halos mapasigaw pa ako nang makita kong dami ng dugo. Holy shit, what happened? Gulat na tanong nito nang muli itong pumasok sa kusina. Agad naman itong lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hindi ka pa marunong mag-ingat? Galit na tanong nito sa akin. Saka walang sabi-sabi na isinubo niya ang daliri ko at sinipsip nito ang dugo. Ayan na naman ang kuryenteng nararamdaman ko. Ang init ng labi niya. Sa loob ng bibig niya ramdam kong init nito.
Nakakailang man at gusto kong bawiin ang kamay ko mula sa kanya, pero pinipigilan naman nito. Next time you should be careful, okay? Pagalit na saad nito sa akin, saka ako hinila papasok ng sala. Sit, utos nito sa akin. Pwede mo naman siguro akong tulungan, di ba? Pabulong na reklamo ko sa kanya habang naglalakad kami sa hallway papunta sa opisina niya. Paano? Pagbitbitin ba naman ako nagsandamakbak ng mga folder mula sa front desk pa lang? Naturingan lalaki pero napaka-ungentleman naman. Saying anything, pangit? Nagre-reklamo ka na ba? Tanong nito sa akin nang nakapasok na kami sa opisina niya. Wala po, kamahalan. Padabog ko pang inilapag sa lamesa niyang mga dala ko. Galit ka ata eh. Tanong nito habang nakatitig sa akin. Hindi, masaya ako. Kita mo oh, nakangiti nga ako. Crazy. Doon ka na nga. Pagtataboy nito sa akin, naglakad na lang ako palapit sa sofa at doon umupo.